Sa paghawi ni Arthur sa tubig, ay kaagad siyang nabigla sa mga nakita niya. Dahil ang nakita niya sa kanyang harapan ay ang mga sundalong mga wala ng buhay at kalabis-labis ang mga naging pagkamatay nito. At kasabay nito ay may bigla na lang na nagsalita, kaagad naman na alarma si Arthur at inilabas ang kanyang sword at sinabi na, "Sinong nandyan?" At matapos sabihin iyon ni Arthur ay kaagad din naman na nagsalita ang taong iyon at sinabi na, "Pakiusap, kailangan ko ng tulong." At matapos marinig iyon ni Arthur ay kaagad siyang nagmadali na puntahan ang taong iyon upang tulungan. At kasabay nito ay muling nagsalita si Arthur at sinabi sa taong iyon na, "Maari mo bang subukan na magsalita pa ng isang beses?" At matapos sabihin iyon ni Arthur ay kaagad din naman na nagsalita ang taong iyon at sinabi na, "Nandito ako." At sa paglingon ni Arthur sa taong iyon ay labis siyang nabigla sa mga nakita niya. Dahil ang nakita niya sa kanyang harapan ay si Lance Alea at dahil sa mga natamong pinsala nito ay nasa bingit na ito ng kamatayan. At kasabay nito ay inisip ni Arthur na, hindi ito maaring mangyari. Isa siyang White Core Mage, at isang Lance, at matapos isipin iyon ni Arthur ay napaluhod na lang siya dahil di niya inaasahan na maaaring sapitin ito ni Lance Alea. At kasabay nito ay nagmadali na lumapit si Arthur kay Lance Alea. At binanggit niya ang pangalan ni Lance Alea, kaagad naman na nagsalita si Lance Alea at sinabi na, "Sinong nandyan?" At matapos sabihin iyon ni Lance Alea ay kaagad naman na sinalina ni Arthur ng mana si Lance Alea upang subukan itong pagalingin. At kasabay nito ay muling nagsalita si Lance Alea at sinabi na, "Sa tono ng iyong pananalita ay parang kilala mo ako. Nagkakilala na ba tayo dati?" At matapos sabihin iyon ni Lance Alea ay kaagad naman na nagsalita si Arthur at sinabi kay Lance Alea na, "Oo, ako si Arthur, ang batang lalaki na nakilala mo sa Zyrus Academy. Sabi mo pa sakin noon ay kasing edad ko ang nakakabata mong kapatid." At matapos sabihin iyon ni Arthur ay kaagad din naman na nagsalita si Lance Alea at sinabi kay Arthur na, "Oo, tama, naaalala ko na, ang batang lalaki na nag-espiya kay Byron. At saka Arthur, paano ka nakarating sa lugar na ito?" Nang biglang napatigil sa pagsasalita si Lance Alea dahil sa mga natamo nitong pinsala. At kasabay nito ay kaagad naman na nag-aalalang sinabi ni Arthur kay Lance Alea na, "Pakiusap Lance Alea, mangyaring huwag mo munang piliting na magsalita." At matapos sabihin iyon ni Arthur ay kaagad din naman na nagsalita si Lance Alea at sinabi kay Arthur na, "Tama na yan Arthur, alam ko at alam mo rin na hindi na ako maliligtas pa, kaya naman maari mo nang itigil ang pagsalin sa akin ng iyong mana." At matapos sabihin iyon ni Lance Alea ay malungkot naman si Arthur dahil wala siyang magawa upang iligtas si Lance Alea. At kasabay nito ay nagsalita si Arthur at sinabi kay Lance Alea na, "Pasensya na po." Kaagad naman na nagsalita si Lance Alea at sinabi kay Arthur na, "Bakit ka humihingi ng pasensya Arthur? Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon kesa kanina dahil iyon sa iyo, kaya naman salamat sa iyo." At matapos sabihin iyon ni Lance Alea ay kaagad naman na tinanong ni Arthur si Lance Alea na, "Lance Alea, may magagawa pa ba ako upang mailigtas ka?" Kaagad naman na tumanggi si Lance Alea dahil wala nang paraan pa upang mailigtas ang kanyang buhay. Dahil dito ay hindi na napigilan ni Arthur ang kanyang emosyon. At kasabay nito ay kaagad na nagsalita si Arthur at sinabi kay Lance Alea na, "Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ang mga ito. At kung papaano ginawa ang mga ito, o kung papaano ka napunta sa ganitong sitwasyon." At matapos sabihin iyon ni Arthur ay kaagad din naman na nagsalita si Lance Alea at sinabi kay Arthur na, "Ang ibig mo bang sabihin ay papaano pa ako buhay hanggang ngayon sa kabila ng mga natamo kong pinsala? Tama. Pinuhay niya ako ng ganito katagal bilang paghihiganti niya sa akin. Dahil nagawa ko siyang matamaan sa pamamagitan ng aking mga pag-atake sa kanya." At matapos sabihin iyon ni Lance Alea ay itinaas niya ang kanyang kamay upang ibigay kay Arthur ang Black Core. Kaagad naman itong kinuha ni Arthur, at kasabay nito ay muling nagsalita si Lance Alea at sinabi kay Arthur na, "Arthur, maaari ka bang lumapit, at saka kahit na labis nang napinsala ang aking core, ay makakaya ko pa din na mapakita sa iyo ang mga nangyari, sa pamamagitan ng manang isinalin mo sa akin kanina." At matapos sabihin iyon ni Lance Alea ay pinakita na niya kay Arthur ang mga nangyaring labanan bago niya sapiting ang ganong kalagayan. At sa pagpapakita ng alaala ni Lance Alea, ay naka-enkwentro nila ang monster na may dalawang ulo. At sabay-sabay nila itong inatake, at makalipas ang ilang sandali ay nagawa na nila itong matalo. At matagumpay na makuha ang core nito, ngunit sa hindi inaasahan.
ay may hindi kilalang nilalang na nagpakita, at kaagad nitong inatake ang mga sundalong nasa harapan nito. Kaagad naman na binawian ng buhay ang mga sundalong iyon. At kasabay nito ay nagsalita ang hindi kilalang nilalang na iyon at sinabi na, may dalawa kang pagpipilian, ang una ay maari mong subukan na lumaban at mamatay. O patayin mo ang bawat isa sa inyong mga kasamahan upang ikaw ay mabuhay. Hindi naman ito pinakinggan ni Lance Alea at kaagad na inutos sa kanyang mga kasamahan na atakihin ang nilalang na iyon. At sa pagpapatuloy ng sinasabi ng nilalang na iyon na, sa tingin mo ba ay magkakaroon ng pagbabago kahit na sabay-sabay kayong umatake sa akin? At ang iyong mga pagsisikap ay mauuwi lang sa wala. Dahil ang digmaan ay paparating na, at habang nagsasalita ang nilalang na iyon ay si Lance Alea naman ay patuloy lang sa pag-atake at hindi nito pinapakinggan ang mga sinasabi ng nilalang na iyon. At dahil sa sunod-sunod na ginagawang pag-atake ni Lance Alea, ay nagawa niyang matamaan ng atake niya ang nilalang na iyon. Galit naman na reaksyon ng nilalang na iyon matapos magawang mapinsala ni Lance Alea ang kanya sungay. At sa pagpapatuloy ng sinasabi ng nilalang na iyon na, at saka nakakapanghinayang, bibigyan pa naman sana kita ng mabilis na pagkamatay ngunit inubos mo ang aking pasensya. At matapos sabihin iyon ng nilalang na iyon ay kaagad niyang inatake si Lance Alea. At kaagad din itong inatake ang mga natitirang sundalo. At kasabay nito ay muling nagsalita ang nilalang na iyon at sinabi kay Lance Alea na, sa tingin ko ay hindi mo na ito kailangan pa, at sa palagay ko ay kung ang isa sa iyong mga pakiramdam ay masisira, ay ang iba sa mga ito ay mas lalakas pa, at sa mga oras na iyon ay patuloy na pinahirapan ng nilalang na iyon si Lance Alea. At kasabay nito ay muling nagsalita ang nilalang na iyon at sinabi kay Lance Alea na, naririnig mo na ba ng mas maayos ang mga namamatay mong mga kasamahan? At dito na natapos ang pagpapakita ng mga alaala ni Lance Alea kay Arthur. Kaagad naman napasuka si Arthur dahil hindi niya nakayanin ang ginawang pagpapahirap kay Lance Alea. At kasabay nito ay kaagad na nagsalita si Lance Alea at sinabi kay Arthur na, pasensya na Arthur, alam ko na walang taong gugustuhin na masaksihan ang ganitong pangyayari. Lalong-lalo na ang batang lalaki na kagaya mo. Kaagad din naman na nagsalita si Arthur at sinabi kay Lance Alea na, hindi okay lang Lance Alea, kailangan itong may pasa sa mga nakakataas upang malaman nila kung ano ba ang tunay na mga nangyari dito. At saka ngayon alam ko na ang mahihirap na pinagdaanan mo. Maraming salamat sa iyong serbisyo Lance Alea, at matapos sabihin iyon ni Arthur ay si Lance Alea naman ay hindi na napigilan ang kanyang emosyon. At umiiyak na sinabi kay Arthur na, Arthur natatakot ako at ayoko pang mamatay. At matapos sabihin iyon ni Lance Alea ay hindi na din napigilan ni Arthur ang kanyang emosyon at napatulo na din ang mga luha niya. At sa sandaling iyon ay kaagad na tumayo si Arthur. At lumapit kay Lance Alea upang yakapin ito, at si Lance Alea naman ay patuloy lang sa pag-iyak dahil natatakot siya at ayaw pa niyang mamatay. At kasabay nito ay umiiyak na sinabi ni Arthur kay Lance Alea na, Lance Alea huwag kang mag-alala, nandito lang ako kasama mo. At sa mga ilang sandali lang ay ang magiting na si Lance Alea ay binawian na ng buhay, at masaya na sa masasayang alaala niya kasama ang nakakabata niyang kapatid. At matapos ang pagkamatay ni Lance Alea ay si Arthur naman ay malungkot na iniisip na. Sabi ko sa aking sarili na may kabuluhan ang pagkamatay ni Lance Alea. Dahil sa pamamagitan ng kanyang mga alaala ay nalaman ko na may higit na bilang ang mga itim na demonyo na iyon. At habang hindi ako sigurado kung ilan sila, ay sigurado naman ako na may hinahabol din sila. Tulad ng una kong nakilala si Sylvia sa kuweba, at kung gusto man ng demonyong iyon si Sylvie o ang Dikaden, ay wala itong pagkakaiba, Quadra Elemental man o hindi ay hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na talunin sila ngayon. Ngunit kung totoo nga ang sinasabi ng demonyong iyon patungkol sa paparating na digmaan, ay hindi na ako maaring maging kampante pa, at kailangan kong mas mag-ensayo at magpakatatag at maging mas malakas pa. Upang maprotektahan ko ang mga taong naninirahan dito at ang mga taong minamahal ko sa mundong ito. At matapos isipin iyon ni Arthur, ay ginamit niya ang kanyang ice magic upang balutin ng yelo ang buong katawan ni Lance Alea. At kasabay nito ay nagsalita si Arthur at sinabi na, hindi ka mag-iisa ng matagal Lance Alea, dahil magpapadala ako ng mga taong babalik para sa iyo, at para sa inyong lahat.